Gusto ng anak ko na mawala na ako sa landas nila, kaya ibinenta ko ang bahay na akala niya ay sa kanya. 52 milyong piso. Iyan ang halaga ng bahay na pinaghirapan ko. Nakalimutan niyang ibaba ang telepono. Rinig na rinig ko ang asawa niyang si Jericho. Panahon na raw para dalhin ako sa home for the aged. Pabigat. Iyon ang tawag nila sa akin. Pabigat lang daw ako sa buhay nila. Wala akong sinabi, pero sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Durog ang puso ko. Gusto nilang ibenta ang bahay ko para bumili ng rest house sa Tagaytay. Kaya inunahan ko sila. Ibinenta ko ang bahay. Nang umuwi sila galing sa biyahe, nakangiti pa sila pero may sorpresang naghihintay. Hindi na pumasok ang susi sa pinto. Nakita nila ang sulat ko sa may pintuan. Nang mabasa nila ito, nagsimula silang sumigaw sa galit at pagsisisi. Akala nila mananahimik lang ang matandang ito. Pero nagkakamali sila. Ito ay simula pa lamang ng aking hustisya. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at sabihin sa comments kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Nalaglag ang telepono mula sa aking mga kamay. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa narra. Ang sahig na ito, ako mismo ang naglatag, 23 taon na ang nakararaan. Bawat tabla, bawat pako, bawat patak ng pawis, inalay ko para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Naupo ako sa gitna ng katahimikan, napakatahimik ng bahay. Tanging ang tiktak ng lumang grandfather clock sa pasilyo ang naririnig ko. Ito ang regalo ni Elena sa akin noong aming anibersaryo, 15 taon na ang nakalilipas. Tik-tak, tik-tak. Parang binibilang nito ang mga sandaling natitira sa akin sa mundong ito. O baka naman, binibilang nito ang mga araw bago nila ako itapon. Pabigat. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Pabigat. Ganoon na lang ba ako ngayon? Isang matandang walang silbi? Isang bagay na kailangang iligpit para gumaan ang buhay nila? Tumingin ako sa lamesita sa gilid ng sofa. Naroon ang litrato ni Elena, ang aking mahal na asawa. Nakangiti siya sa larawan. Ang mga mata niya ay tila buhay na buhay. Parang sinasabi niya sa akin, Ramon, magpakatatag ka. Dahan-dahan sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod, tumayo ako. Pinilit kong maglakad papunta sa kusina para buksan ang ilaw. Ang mainit na liwanag ay tumama sa mga muebles na pinundar namin ni Elena. Bawat piraso may kwento, bawat sulok may alaala. Ang sofa na kulay burgundy, diyan madalas matulog si Carla noong nag-aaral pa siya ng high school habang gumagawa ng homework. Ang coffee table na gawa sa matibay na kahoy, ako ang gumawa niyan sa garahe. Kininis ko iyan gamit ang liha habang naglalaro si Carla sa paanan ko noong bata pa siya. Naglakad ako palapit sa lumang cabinet sa kusina. Dito ko itinatago ang mga lumang dokumento, ang mga papel na hindi ko kailanman itinapon dahil sabi nga ni Elena, hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ang mga ito? Tama siya. Kailangan ko ang mga ito ngayon, hindi para sa buwis, hindi para sa gobyerno, kundi para ipaalala sa sarili ko kung sino ako at kung ano ang ibinigay ko sa kanila. Hinugot ko ang isang makapal na folder. Amoy luma na ang papel. Amoy ng nakaraan. Nagsimula akong magbasa. Narito ang mga resibo ng tuition fee ni Carla, De La Salle University. Naalala ko ang mga taong iyon, ang bigat ng trabaho. Bilang isang engineer, babad ako sa araw. Alikabok. Init. Ingay ng mga makina. Umuuwi ako noon na puno ng semento ang buhok at may plaster sa ilalim ng mga kuko. Naalala ko ang mga gabing uupon ako sa kusinang ito, pagod na pagod, habang minamasahe ni Elena ang balikat ko. Ramon, sabi ni Elena noon, papatayin mo ang sarili mo sa kakatrabaho. Tinitingnan ko noon ang mga bayarin. Nagkukwenta ako kung paano pagkakasyahin ang sahod ko para sa susunod na semestre ni Carla. Mahal, sagot ko kay Elena. Deserve ni Carla ang mas magandang buhay kaysa sa atin. Matalino siya. Kaya niyang marating ang kahit ano. Hinalikan ni Elena ang ulo ko noon at pumulong, basta huwag mong ibigay ang lahat, Ramon. Baka makalimutan niyang magpasalamat. Dapat pala, nakinig ako.
Diyos ko, dapat pala nakinig ako sa asawa ko. Tiningnan ko ang kabuuan ng ginastos ko sa pag-aaral niya. Halos 2,250,000 piso. 2,250,000. Iyon ay dugo at pawis ko. Iyon ay mga panahong hindi kami bumibili ng bagong damit ni Elena, nagtitiyaga sa pritong isda at kulay para lang maipadala si Carla sa magandang universidad, para hindi siya mapahiya sa mga mayayaman niyang kaklase. Inilipat ko ang pahina ng folder. Narito naman ang mga resibo ng kasal, 1,800,000 piso para sa isang araw. Isang araw lang. Naalala ko noong nagpaplano sila ng kasal, sinabi ko kay Carla, "Anak, baka pwedeng simplehan lang natin, kaya nating gumastos ng 500,000. Maganda na yon." Pero umiyak siya. Umiyak si Carla. Gusto raw niya ng dream wedding. Gusto niya sa hotel. Gusto niya ng engranding bulaklak. Gusto niya ng gown na galing sa sikat na designer. "Papa, minsan lang ako ikakasal," sabi niya habang humihikbi. "Gusto ko maging prinsesa sa araw na iyon." "Sige na, Papa. Ikaw ang best dad sa buong mundo." At dahil mahal ko siya, dahil ayaw kong makita siyang malungkot, nagtrabaho ako ng overtime. Kumuha ako ng mga extra project kahit linggo. 6 na buwan akong walang pahinga. Nagkabit ako ng mga sahig para sa ibang contractor kahit masakit na ang likod ko. Naalala ko noong isinasayaw ko siya sa reception, ang father and daughter dance. Nakapatong ang ulo niya sa balikat ko. Ang gown niya ay kumakalos ko sa suot kong rented tuxedo. "Papa, hinding-hindi ko ito makakalimutan," bulong niya sa akin noon. Mahal na mahal kita. Sinungaling, nakalimutan niya ang lahat. Tulad ng pagkalimot niya kung sino ang pumirma sa loan ng una niyang kotse nung hindi pa maganda ang credit score niya. Tulad ng pagkalimot niya kung sino ang tumawag sa mga kakilala para lang maipasok siya sa trabaho sa marketing noong wala siyang mahanap na opisina sa loob ng 8 buwan. At si Jericho, ang manugang ko. Nakita ko ang mga bank statement mula sa 2 taon na ang nakararaan noong nawalan ng trabaho si Jericho. Lumipat sila dito sa bahay. Pansamantala lang daw. Temporary lang daw hanggang sa makahanap ng bagong trabaho. Hindi ko sila siningil ng upa. Kahit piso, wala. Ako ang nagbayad ng kuryente, tumaas ang bill ng Meralco namin dahil buong araw nakabukas ang aircon sa kwarto nila. Ako ang namamalengke para sa 3 matatanda imbes na para sa isang byudo lang. Madalas noon, tatapikin ni Jericho ang balikat ko at sasabihin, "Tito Ramon, kayo na ang pinakamabait na tao sa buong Maynila. Napakaswerte ko sa pamilyang ito. Mabait, iyon ang tawag nila sa akin noon." Mabait. Ngayon, ano na? Pabigat? Burden? Tiningnan ko ang resibo ng pagpapagawa ng sasakyan ni Jericho. 150,000 piso. Nasira ang transmission ng SUV niya. Wala silang pera noon. Kinuha ko iyon mula sa aking emergency fund, ang perang itinabi ko para sa gamot ko, para sa check-up ko. Ibinigay ko para maayos ang sasakyan niya. Bakit? Dahil pamilya, dahil iyon ang ginagawa ng ama. Yumuko ako at tinakpan ang aking mukha gamit ang aking mga palad. Ang mga palad na ito ay magaspang, makapalang kalyo. Ito ang mga kamay na naghalo ng semento. Ito ang mga kamay na bumuhat ng hollow blocks. Ito ang mga kamay na nag-alaga kay Carla noong sanggol pa siya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Isang malamig at matigas na bagay ang nabuo sa dibdib ko. Pinalitan nito ang init ng pagmamahal na naramdaman ko kanina bago ko marinig ang tawag. Akala nila, dahil matanda na ako, wala na akong silbi. Akala nila, dahil tahimik ako, hindi ako nag-iisip. Akala nila ulyanin na ako at madaling utuin. Nagkakamali sila. Pinaplano na nila ang buhay nila gamit ang pera ko. Pinaplano na nila ang pagbili ng bahay sa Tagaytay habang ako ay mabubulok sa isang kwarto sa Home for the Aged, naghihintay ng dalaw na hindi naman darating. Gusto nila akong iligpit? Gusto nilang kunin ang bahay na ito? Tumayo ako at naglakad paakyat sa kwarto namin ni Elena. Walang nagbago dito sa loob ng 2 taon simula nang mawala siya. Ang kahon ng alahas niya ay nasa ibabaw pa rin ng tukador. Ang salamin niya sa mata ay nakatupi sa tabi ng lampara. Pinuksan ko ang pinakailalim na drawer. Dito ko itinago ang pinakamahalagang papel sa lahat. Ang titulo ng lupa at bahay.
Transfer Certificate of Title. Binasa ko ang nakasulat. Nakapangalan kay Ramon at Elena Santos, walang ibang pangalan, walang Carla, walang Jericho. Dahil patay na si Elena, ang batas ay malinaw. Akin ang bahay na ito. Akin lamang. Hawak ko ang papel, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa loob ng kwarto. Dito namatay si Elena, hawak ang kamay ko habang tumutunog ang mga makina sa paligid. Naalala ko ang huling bilin niya, ang boses niya ay mahina na noon, parang bulong na lang ng hangin. Ramon, sabi niya, ipangako mo sa akin, huwag kang magpapaloko, masyado kang mabait, masyado kang mapagbigay. Ipangako mo, aalagaan mo ang sarili mo. Nangako ako noon, pero hindi ko tinupad. Hinayaan kong abusuhin nila ako, hinayaan kong ubusin nila ako. Patawarin mo ako, Elena, bulungan ko sa hangin. Pero magbabago na ang lahat simula ngayon. Tiningnan ko ulit ang litrato ni Elena sa bedside table. Naalala ko ang sinabi niya tungkol sa pagbibigay ng sobra-sobra. Huwag mong ibigay ang lahat, baka makalimutan niyang magpasalamat. Tama ka, mahal ko. Nakalimutan na nga ng anak natin, pero huwag kang mag-alala. Ipapaalala ko sa kanya. Ipapaalala ko sa kanya na ang tatay niya ay hindi isang mahinang matanda na pwede nilang itapon na parang basahan. Naglakad ako papunta sa aking home office. Pinuksan ko ang drawer ng aking mesa. Hinanap ko ang isang calling card na 3 taon ko nang itinatago. Attorney Santos, real estate lawyer. Siya ang abogado na tumulong sa amin ni Elena noon. Kailangan ko siya ulit ngayon. Kinabukasan nagising ako ng maaga, pero iba na ang pakiramdam ko. Wala na ang bigat sa dibdib. Wala na ang lungkot ng pagiging mag-isa. Ang naramdaman ko ay linaw, kalinawan ng isip. Naglakad ako sa buong bahay. Tiningnan ko ito hindi bilang isang tahanan, kundi bilang isang asset, isang ari-arian. Kung paano ito tinitingnan ni Carla at Jericho. Pumasok ako sa kusina, hinaplos ko ang granite countertop. Ako mismo ang nag-install nito. Nagtrabaho ako sa gabi gamit ang ilaw ng lampara dahil ayaw naming kumastos sa labor. Si Elena ang pumili ng disenyo. Sabi niya, ang kulay ginto sa bato ay parang sikat ng araw sa umaga. Dito siya nagtimpla ng kape para sa akin sa loob ng 16 na taon. Naalala ko ang isang Pasko. 3 taong gulang pa lang si Carla noon. Dito sa sahig na ito, dito siya unang natutong maglakad. Mula sa refrigerator papunta sa mga nakabukas na braso ni Elena, nagiiyakan kami noon sa tuwa. Pinuhat siya ni Elena at pinaikot-ikot. Naglalakad na ang baby natin, sabi ni Elena habang tumutulo ang luha. Naglalakad na siya sa bahay na itinayo natin para sa kanya, bahay na itinayo namin para sa kanya. Napait ng tadhana, ang batang iyon na ipinagdiwang namin ang bawat hakbang ay siya ring batang nagpaplano ngayon na palayasin ako sa sarili kong pamamahay. Pumasok ako sa living room, nakita ko ang bay window. Ang espesyal na bintana na ginawa ko para kay Elena. 6 na buwan akong nag-overtime para lang mabili ang materyales niyan. Gusto kasi ni Elena ng lugar kung saan pwede siyang magbasa ng libro tuwing hapon at uminom ng tsaa. Ramon, mahal ito, nag-alala si Elena noon. Hindi natin kaya? Kung gusto mo, makukuha mo, sabi ko sa kanya. Gagawa ako ng paraan. At ginawan ko ng paraan dahil mahal ko siya. Umakyat ako sa kwarto ni Carla. Kulay, dilaw pa rin ang pintura. Siya ang pumili ng kulay na iyan noong mag-debut siya ng 18 years old. Nakadisplay pa rin ang mga litrato niya kasama ang mga kaibigan noong college. Ang kwartong ito, dito ko siya hinele noong sanggol pa siya at may sakit. Dito kami nag-aral ng algebra sa maliit na desk na ginawa ko para magkasya sa ilalim ng bintana. Lahat ng sulok ng bahay na ito ay may bahagi ng puso ko at ngayon, gusto nilang ibenta ito? Gusto nilang kunin ang pera? Sige, gusto nila ng pera? Ibibigay ko sa kanila ang laro ng pera. Pero sa mga tuntunin ko, my house, my rules. Kinuha ko ang calling card ni Attorney Santos. Luma na ang papel, medyo naninilaw na ang gilid, pero malinaw pa rin ang numero. Akala ni Carla at Jericho, ang kalaban nila ay isang ulyanin na matanda, isang pabigat. Hindi nila alam. Ang kalaban nila ay ang taong nagturo sa kanila kung paano lumaban, ang taong nagtayo ng pundasyon ng buhay nila. Nanginginig ng kaunti ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Parang bumalik ako sa pagiging engineer, may problema, may solusyon, may plano.
Dinayal ko ang numero. Tumunog ang telepono. Ring, ring. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw, magandang panahon, tamang-tama para sa isang bagong simula. Law Office of Attorney Santos, good morning. Sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy lavender, ang paboritong pabango ni Elena na nananatili pa rin sa bahay. Good morning, ang sabi ko. Ang boses ko ay matatag, walang garalgal. Gusto kong makausap si Attorney Santos tungkol ito sa pagbebenta ng bahay at kailangan ko itong gawin ng mabilis. Ibinaba ko ang telepono at tumingin ulit sa litrato ni Elena. Panoorin mo ako, mahal, bulong ko. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga si Ramon Santos. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking kwelyo. Wala na ang matandang nakaupo sa dilim kanina. Ang natira na lang ay isang ama na handang turuan ng huling leksyon ang kanyang mga anak. Nagsimula na ang laro at sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Kinabukasan, nagising ako na parang ibang tao. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang ulap sa aking isipan. Ang Ramon na umiiyak kagabi habang yakap ang litrato ng asawa ay wala na. Ang natira na lang ay si Ramon na inhenyero. Ang Ramon na sanay lumutas ng problema. Ang Ramon na nagtatayo ng gusali mula sa wala. At ngayon, ang problema ko ay ang aking mga anak. At ang solusyon ay nasa aking mga kamay. Maaga akong bumangon. Nagtimpla ako ng kape, barako, matapang, walang asukal. Ganito ko gusto ang kape ko kapag kailangan kong mag-isip ng malalim. Naglakad ako sa buong bahay. Dati kapag tinitingnan ko ang mga dingding na ito, nakikita ko ang mga alaala. Nakikita ko si Carla na tumatakbo. Nakikita ko si Elena na nagdidilig ng halaman. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Nakikita ko ang square meters. Nakikita ko ang market value. Nakikita ko ang asset. Kung tingin nila sa akin ay isang negosyo na nalulugi, pues ipapakita ko sa kanila kung paano magsara ng kumpanya ang isang veterano. Pumasok ako sa aking opisina at kinuha ang folder na inihanda ko kagabi, ang Transfer Certificate of Title, ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. Pinasa ko ulit ito ng malakas para sigurado. Registered owner Ramon Santos, married to Elena Santos. Walang nakasulat na Carla, walang nakasulat na Jericho, walang co-signers, walang liens, walang encumbrances. Malinis, malinis na malinis. Sa mata ng batas, ako ang hari ng kastilyong ito, at ang hari ay may karapatang gawin ang lahat ng gusto niya. 9:09 ng umaga, nagmaneho ako papunta sa opisina ni Attorney Santos sa Ortigas. Siya ang abogado namin ni Elena noon pa man. Matanda na rin siya tulad ko. Pero matalas pa ang isip. Alam kong maiintindihan niya ako. Pagpasok ko sa opisina niya, amoy luma na libro at kape. Ito ang amoy ng seguridad. Ramon! Bati niya sa akin. Long time no see, kumusta na? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inilatag ko ang mga baraha ko sa mesa. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang narinig ko sa telepono. Ang tawag nilang pabigat sa akin. Ang plano nilang ibenta ang bahay para sa sarili nilang luho. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni attorney. Mula sa pagiging palakaibigan, naging seryoso siya. Umiling siya ng dahan-dahan. Nakakalungkot, Ramon, sabi niya habang tinatanggal ang salamin sa mata. Pero hindi na bago ito sa akin. Maraming anak ngayon ang nag-aakala na may karapatan sila sa ari-arian ng magulang habang buhay pa ang mga ito. Premature inheritance ang tawag dyan. Ang tanong ko, attorney, madiin kong sabi, may magagawa ba sila para pigilan ako? Tumawa ng mahina si Attorney Santos. Ramon, ang bahay ay nasa pangalan mo. Dahil pumanaw na si Elena, ikaw ang sole owner. Wala silang pirma sa titulo. Wala silang karapatan. Kahit anong gawin nila, hindi ka nila mapipigilan. Pwede mong sunugin ang bahay na ito bukas kung gusto mo at wala silang magagawa. Nakahinga ako ng maluwag. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Pero Ramon, dagdag niya, sigurado ka ba dito? Kapag ibinenta mo ito, wala nang bawian. Tinitigan ko siya sa mata. Tinawag nila akong pabigat, attorney. Gusto nila akong ilagay sa home for the aged para makuha ang pera ko. Siguradong sigurado ako. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono ko sa bulsa. Si Carla, huminga ako ng malalim. Kailangan kong umarte. Kailangan kong maging ang kawawa at ulyanin na tatay na inaasahan nila. Hello, Carla anak. Sagot ko.
Pinalambot ko ang boses ko. Papa, buti sumagot ka, boses ni Carla sa kabilang linya. Nasa hotel siya, siguro sa Cebu ngayon. Nag-aalala ako sa iyo. Kumain ka na ba? Nag-aalala. Kunwari nag-aalala. Oo, anak, kumain na ako, sagot ko. Medyo masama lang ang pakiramdam ko kagabi, pero okay na ako ngayon. Namimiss ko lang ang mama mo. Oh, Papa, sabi niya. Rinig ko ang pilit na awa sa boses niya. Huwag kang mag-alala, may surprise kami ni Jericho sa iyo pag-uwi namin sa Biyernes. Magugustuhan mo ito. Makakapagpahinga ka na talaga. Makakapagpahinga. Ibig sabihin, itatapon na nila ako. Talaga anak? Surprise? Tanong ko. Oh, Papa, basta mag-impake ka na ng mga gamit mo ha. Yung mga essentials lang. Kami na ang bahala sa lahat. Napangisi ako. Essentials lang. Dahil sa lugar na pagdadalhan nila sa akin, hindi ko kailangan ng muebles. Hindi ko kailangan ng alaala. Sige anak, sabi ko. Excited na ako sa surprise ninyo. Pero may surprise din ako sa inyo pag-uwi ninyo. Wow, talaga Papa? Ano yun? Tanong niya. Halatang umaasa na baka pera o regalo. Basta. Sikreto muna, sabi ko. Ingat kayo dyan. Ibinaba ko ang telepono kung alam lang nila. Ang surprise ko ay mas malaki kaysa sa surprise nila. Pagka-uwi ko, binuksan ko ang laptop ko. Nag-search ako ng mga real estate broker sa lugar namin. Naghanap ako ng mga broker na sanay sa rush sale. At may mga kliyenteng handang magbayad ng spot cash. Nakita ko ang pangalan ni Mr. Cruz. Marami siyang positibong review. Sabi sa mga komento, mabilis kausap. Walang cheche-bureche. May mga buyer na Chinese investor na nagbabayad agad. Ito ang kailangan ko. Tinawagan ko siya agad. Mr. Cruz, ako si Ramon Santos. Gusto kong ibenta ang bahay ko at gusto kong mangyari ito bago matapos ang linggong ito. Natahimik saglit sa kabilang linya. Siguro nagulat siya sa bilis na gusto ko. Sir Ramon, sagot niya, depende po yan sa ganda ng bahay at sa presyo. Kailan ko po pwedeng makita? Ngayon din, sabi ko. Pumunta ka dito ng 3:00 ng hapon. Pagkababa ko ng telepono, nagsimula akong maglinis. Hindi ako naglilinis para sa bisita. Naglilinis ako para sa negosyo. Pinunasan ko ang mga bintana. Inayos ko ang mga kurtina. Sinigurado kong makikita ng bibili ang ganda ng Nara planks sa sahig. Sinigurado kong kikinang ang Italian tiles sa banyo. Habang nagwawalis ako, naalala ko noong itinayo namin ito. Ako mismo ang nagdrawing ng plano. Ako mismo ang pumili ng materyales. Matibay ito, earthquake-proof, flood-free. Sayang at ang pundasyon ng pamilya ko ay hindi kasing tibay ng pundasyon ng bahay na ito. 3:00 dumating si Mr. Cruz. Nakapolo barong siya, mukhang disente at profesional. May dala siyang tablet at laser measure. Pagpasok pa lang niya sa gate, nakita ko na ang paghanga sa mga mata niya. Wow, sabi niya. Sir Ramon, bihira na ang ganitong lot area sa subdivision na ito at ang frontage, napakalawak. Tumango ako. Pumasok ka. Inikot ko siya sa buong bahay. Ipinaliwanag ko ang bawat detalye gaya ng isang inhenyero. Ang bubong ay grade 26 na yero. May insulation kaya hindi mainit kahit tanghali. Paliwanag ko. Ang mga poste ay buhos, hindi hollow blocks lang. Ang electrical wiring pinalitan ko lahat nung 1 taon para safety. Nakita ko siyang nagtatala sa tablet niya. Panay ang tango niya. Sir, sabi niya habang hinahaplos ang banister ng hagdanan, solid Nara ito? Oo, sagot ko. Lahat ng kahoy dito, Nara at Kamagong. Bawal na putulin ang mga yan ngayon. Antik na ang halaga niyan. Pagkatapos namin ikutin ang bahay, umupo kami sa lanay. Inalok ko siya ng tubig. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ito na ang sandali ng katotohanan. Sir Ramon, panimula niya. Magiging tapat ako sa inyo. Sa panahon ngayon, mahirap magbenta ng malaking bahay ng mabilisan. Usually, inaabot ito ng 6 na buwan. Nanatili akong tahimik, hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. Pero, dugtong niya at lumiwanag ang mukha niya, ang bahay ninyo ay impeccable, walang sira, walang anay, at ang lokasyon ay prime. Mayroon akong kliyente, isang pamilyang Filipino-Chinese mula sa Binondo. Naghahanap sila ng bahay na malilipatan agad dahil feng shui daw. Ayaw nila ng renovation, gusto nila move-in ready. Magkano? Tanong ko agad.
Nag-calculator siya saglit. Ang market value sa area na ito ay nasa 45 to 48 million pesos, sabi niya. Tumango ako, iyon din ang tansya ko. Pero dahil sa kondisyon ng bahay ninyo at sa mga premium materials na ginamit ninyo, pwede nating i-offer sa kanila ng... Tumigil siya saglit at tumingin sa akin. 52 milyong piso, 52 million pesos, 52 milyon. Napaupo ako ng maayos, mas mataas ito kaysa sa inaasahan ko. Ito ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng marangya sa susunod na 20 taon. Ito ay higit pa sa sapat para ipamukha sa mga anak ko kung ano ang nawala sa kanila. At ang pinakamaganda, Sir Ramon, dagdag ni Mr. Cruz, spot cash, walang bank loan, walang pag-ibig fund, kaliwaan. Kapag nagkasundo kayo, nasa account nyo ang pera sa loob ng 10 araw. 10 araw. Sakto. Si Carla at Jericho ay babalik sa Biyernes. Ibig sabihin may 3 araw pa sila dito bago matapos ang deal. Pero kapag natapos na ang deal, nasa pangalan na ng iba ang bahay. May kondisyon ako, Mr. Cruz, sabi ko. Ano po iyon, sir? Gusto kong manatili dito ng 30 days pagkatapos ng bentahan. Kailangan ko ng oras para magligpit. Walang problema iyon, sir. Standard naman ang leaseback option o kaya pakiusap sa buyer. Mabait ang buyer na ito. Inabot ko ang kamay ko sa kanya. Sige, Mr. Cruz, deal, ibenta natin ito, 52 million, net to seller. Kinamayan niya ako ng mahigpit. Congratulations, Sir Ramon. Gagawin ko agad ang deed of absolute sale. Nang umalis si Mr. Cruz, naiwan ako ulit sa lanay. Tumingin ako sa hardin na tinaniman ni Elena ng mga orkidya. Ang hangin ay umiihip ng mahina, 52 milyon. Isipin mo iyon, Carla. Isipin mo iyon, Jericho. Ang pabigat na tinatawag ninyo ay may hawak na 52 milyon at ni isang sentimo wala kayong makukuha. Akala ninyo maiisahan ninyo ako? Akala ninyo dahil matanda na ako wala na akong laban? Inhenyero ako. Sanay akong magtayo, pero sanay din akong magbaklas. Ngayon, babaklasin ko ang buhay na nakasanayan ninyo. Babaklasin ko ang comfort zone ninyo. At kapag wala na kayong masisilungan, kapag wala na kayong matitirhan, sana maalala ninyo ang gabing tinawag ninyo akong pabigat. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang aking calendar. Binilugan ko ang petsa ng Biyernes. Welcome home mga anak, bulong ko sa sarili ko habang nakangiti ng mapait. Humanda kayo sa surprise ni Papa. Naglakad ako papunta sa kwarto para magsimulang mag-sort ng mga gamit. Kinuha ko ang mga photo album. Nakita ko ang picture ni Carla noong graduation niya. Nakatoga siya, nakangiti, yakap-yakap ako. Thanks Papa, this is for you, sabi niya noon. Tinapon ko ang album sa kahon na may label na trash. Hindi ko itatapon. Ibibigay ko sa kanila. Ilalagay ko sa storage. Hayaan silang magbayad para tubusin ang mga alaalang kinalimutan na nila. Kinuha ko naman ang medalya ni Jericho noong nanalo siya sa basketball liga ng barangay. Ipinagmalaki ko pa siya noon sa mga kumpare ko. Ang galing ng manugang ko, sabi ko noon. Tinapon ko rin sa kahon, isa-isa. Bawat alaala na nagdudulot ng sakit, tinatanggal ko na sa buhay ko. Masakit? Oo, sobrang sakit. Parang hinihiwa ang puso ko. Walang magulang ang gustong gawin ito sa sariling anak. Walang ama ang nangangarap na ipahamak ang sariling dugo at laman. Pero sila ang nauna. Sila ang pumutol ng tali. Ako lang ang nagtutulak ng bangka palayo. Bago ako matulog ng gabing iyon, tiningnan ko ulit ang litrato ni Elena. Elena, sabi ko, huwag kang magagalit sa akin ha. Alam kong mahal mo sila. Pero kailangan nila itong matutunan. Kailangan nilang matutunan ang salitang respeto. At kung hindi nila ito matututunan sa paraang mabuti, matututunan nila ito sa paraang masakit. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, napangiti ako. Hindi na ako takot sa bukas. Kasi sa bukas, ako na ulit ang may hawak ng manibela. Ako na ulit ang driver ng buhay ko. At ang destinasyon ko? Kalayaan. 52 milyong pisong kalayaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng mabilis. Napakabilis. Parang isang panaginip na ayaw mong magising. 10 araw, iyon lang ang kailangan. Sa loob ng 10 araw, ang buhay na binuo ko sa loob ng 40 taon ay nagbago. Hindi lang nagbago,
ito ay naglaho at napalitan ng isang bagong simula. Ang proseso ng bentahan ay naging maayos, sobrang ayos. Salamat kay Mr. Cruz at sa kanyang mga koneksyon, dumating ang mga bumibili noong ikatlong araw. Isang pamilyang Filipino-Chinese, mukha silang disente, mukha silang marespeto. Ang tatay nila, isang matandang negosyante na halos kaedad ko, ay tumingin sa akin ng may paghanga. Sir Ramon, sabi niya sa akin habang hinahaplos ang pader ng sala, ramdam ko ang good energy sa bahay na ito. Aalagaan namin ito tulad ng pag-aalaga niyo. Tumango ako at ngumiti. Sa loob-loob ko gusto kong umiyak. Pero pinikilan ko. Salamat, sagot ko. Masaya ako na sa mabuting kamay mapupunta ang tahanan namin ni Elena. Pumirma kami ng deed of absolute sale sa harap ng notaryo publiko. Ang bawat pirma ko ay mabigat. Bawat guhit ng ballpen sa papel ay parang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Pero kailangan kong gawin ito dahil kung hindi ko gagawin ito ang mga anak ko ang gagawa. At kung sila ang gagawa, itatapon nila ako sa kung saan. Noong ika-8 araw, dumating na ang pera. Nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Sir Ramon, sabi ng branch manager ng BDO Private Banking. Ang boses niya ay puno ng respeto, puno ng paggalang. Cleared na po ang check, nasa account niyo na po ang kabuuan. 52 milyong piso, 52 milyon. Nagmaneho ako papunta sa bangko. Iba ang pakiramdam. Dati pumipila ako sa labas. Dati naghihintay ako matawag ang number ko. Ngayon, sinalubong ako ng manager sa pintuan pa lang. Dinala nila ako sa isang VIP room. Malamig ang aircon, mabango. May nakahandang kape at biskwit. Sir Ramon, sabi ng manager habang ipinapakita sa akin ang passbook, isa na po kayo sa aming preferred clients. Lahat ng kailangan nyo, sabihin nyo lang, priority kayo. Tinitigan ko ang numero sa passbook, napakaraming 0. Ito ba ang kapalit ng bahay namin? Ito ba ang kapalit ng mga alaala? Oo, dahil ang mga alaalang iyon ay wala ng halaga kay Carla at Jericho. Sa kanila, ang bahay ay pera lang, kaya inunahan ko na sila. Ginawa ko na itong pera, pero ang pera ay nasa akin. Ang pakiramdam ko noon ay mixed emotions. Malungkot, pero may halong ginhawa. Para akong nakahinga ng maluwag matapos ang matagal na panahon na may nakadagan sa dibdib ko. Secured na ako kahit anong mangyari. Kahit magkasakit ako, kahit kailanganin ko ng caregiver balang araw, kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko na kailangang umasa sa awa ng mga anak na walang utang na loob. Oo, pagka-uwi ko galing bangko, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagliligpit. Tumayo ako sa gitna ng kwarto namin ni Elena. Kumuha ako ng 3 malalaking kahon. Kahon 1, dadalhin ko. Kahon 2, ipamimigay ko. Kahon 3, iiwan ko para kay Carla. Binuksan ko ang jewelry box ni Elena. Kinuha ko ang kanyang kwintas na may pendant na krus. Ito ang suot niya noong ikinasal kami. Kinuha ko ang kanyang rosaryo na galing pa sa Roma. Ito ang lagi niyang hawak noong nasa ospital siya. Inilagay ko ang mga ito sa kahon 1. Kinuha ko ang mga photo album namin nung bata pa kami, nung wala pa si Carla. Nung kami palang dalawa, masaya, payak, puno ng pag-asa, inilagay ko rin sa kahon 1 ang mga damit ko, ang mga paborito kong polo, ang mga libro ko tungkol sa engineering, ang laptop ko, lahat. Pasok sa kahon 1. Tumingin ako sa paligid, ang dami pang gamit. Ang daming naipundar sa loob ng 40 taon ang malaking dining table na Nara. Hindi ko iyan madadala sa kondo. Masyadong malaki. Ang refrigerator na regalo ko kay Elena nung Pasko. Ang piano na hindi naman tinutugtog ni Carla. Hinaplos ko ang mga ito. Paalam, bulong ko. Salamat sa serbisyo. Iniwan ko ang mga ito kasama ng bahay, kasama ng nakaraan, para sa mga gamit ni Carla at Jericho na nagkalat sa bahay. Naging istrikto ako. Tinawagan ko ang storage company. Pick up nyo lahat ng gamit sa kwarto ng anak ko, utos ko. Ilagay nyo sa storage facility. Bayad na ang first month. Bahala na sila sa susunod. Nakita ko ang mga tauhan ng moving company na nagbubuhat ng mga gamit nila. Ang mga damit ni Carla na mamahalin. Ang golf clubs ni Jericho na binili niya gamit ang credit card na ako minsan ang nagbabayad. Ang mga gadgets nila,
Lahat inilabas ng bahay. Nawalan ng laman ng bahay. Unti-unti. Parang tinatanggalan ng balat ang isang prutas. Masakit, pero kailangan para makita ang buto. At ang buto ng pamilyang ito ay bulok na. Noong ikasyam na araw, natapos ako. Nakahanda na ang lahat. Ang nilipatan ko ay nasa Bonifacio Global City, BGC. Isang lugar na moderno, ligtas, maaliwalas. Dati ayaw ko tumira sa kondo. Sabi ko, masikip. Sabi ko, walang lupa. Pero ngayon, na-realize ko, ito ang kailangan ko, seguridad. Sa lobby pa lang, may guard na sumasaludo. May receptionist na bumabati. Kailangan ng key card para makaakyat sa elevator. Walang basta-basta makakapasok. Walang basta-basta makakatok para humingi ng pera. Walang makakapasok para tawagin akong pabigat. Ang unit ko ay nasa 25th floor. Mataas. Kitang-kita ang buong syudad. Pagpasok ko, amoy bago, amoy malinis. Kumpleto sa gamit. Fully furnished. May malambot na kama. May malaking TV. May kusina na induction cooker ang gamit, hindi na gas range na delikado sa matanda. Umupo ako sa sofa. Tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan sa ibaba. Ang liliit nila, parang mga langgam. Naramdaman ko ang katahimikan. Ito pala ang pakiramdam ng kalayaan. Walang sigawan. Walang parinigan. Walang nagbubulungan sa likod ko kung kailan ako mamamatay. Dito, ako ang hari. Pumalik ako sa lumang bahay para sa huling gabi. Wala nang laman ng sala, wala nang laman ng kusina. Tanging ang echo ng mga yapak ko ang naririnig ko. Nakita ko si Mrs. Reyes, ang kapitbahay namin sa kanan. Nasa labas siya, nagdidilig ng halaman. Napansin niya ang moving truck kanina. Lumapit siya sa gate. Ramon, tawag niya. Aalis ka na ba? Bakit parang ang daming hakot? Ngumiti ako kay Mrs. Reyes. Siya ang marites ng lugar namin pero mabait naman siya. May renovation lang nagagawin, Mrs. Reyes, pagsisinungaling ko. Pinaayos ng mga bata. Ganun ba? Sabi niya. Akala ko iiwan mo na kami. Sayang naman ang bahay kung ibebenta. Ang ganda pa naman. Oo nga, sagot ko. Sayang. Kung alam lang niya, pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Kinuha ko ang aking smartphone. Pinuksan ko ang app ng bangko. Balance? PHP 52,000 pero 52 milyon. Napangiti ako. Nung bata pa ako, sabi ng tatay ko, anak, kapag may pera ka, may boses ka. Kapag wala kang pera, bulong ka lang. Ngayon, may boses na ako at ang boses ko ay sisigaw ng hustisya. Naglakad ako papunta sa master bedroom. Dito kami natulog ni Elena sa loob ng 2 dekada. Dito kami nangarap. Dito kami nagiyakan noong may problema. Hinawakan ko ang doorknob. Malamig. Helena, bulong ko. Aalis na ako. Hindi ko dadalhin ang multo ng nakaraan. Iiwan ko dito ang sakit. Iiwan ko dito ang galit. Ang dadalhin ko lang ay ang pagmamahal mo at ang respeto sa sarili ko. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Click! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng libro, The End of Book 1. At bukas, magsisimula ang Book 2. Ang kwento ni Ramon, ang malayang tao, kinuha ko ang susi ng kotse ko, tiningnan ko ang orasan, Biyernes na bukas. Darating na sila Carla at Jericho. Darating sila na puno ng pag-asa. Darating sila na iniisip na tagumpay na ang plano nila. Iniisip nila na pag-uwi nila, makikita nila ang isang matandang nag-i-impek ng damit papunta sa home for the aged. Hindi nila alam, ang matandang iyon ay wala na. Ang naghihintay sa kanila ay isang surprise. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang nabubuhay sila. Sumakay ako sa aking sasakyan. Pinaandar ko ang makina. Hindi ako lumingon pabalik. Sabi nila, masama daw lumingon sa nakaraan, baka maging bato ka. Ako? Hindi ako magiging bato. Ako ay magiging ginto. Nagmaneho ako palabas ng subdivision. Nadaanan ko ang guardhouse. Sumaludo ang guard. Ingat po, Sir Ramon. Salamat, sabi ko. Paglabas ko ng gate, humalo ako sa traffic ng Metro Manila. Ang ingay, ang gulo, ang daming sasakyan pero sa loob ng sasakyan ko, tahimik, payapa. Patungo ako sa BGC, patungo sa bago kong buhay at habang nagmamaneho ako, hindi ko mapigilang mapangiti. Isang ngiti na hindi ko nagawa sa loob ng 2 taon, ngiti ng tagumpay. Humanda kayo, Carla. Humanda ka, Jericho. Ang pabigat ay wala na sa balikat ninyo.
Pero ang bigat ng ginawa ninyo ay babagsak sa ulo ninyo. Bukas, bukas na bukas, Huwebes, isang araw bago ang pagbabalik, isang araw bago ang paghuhukom. Nasa lumang bahay ako ngayon. Ang bahay na bukas makalawa ay hindi na akin. Ang bahay na bukas makalawa ay magiging pag-aari na ng iba. Pero sa araw na ito, sa mga huling oras na ito, akin pa rin ito. At gagamitin ko ang oras na ito para tapusin ang aking obra maestra. 9:09 ng umaga, dumating ang locksmith na tinawagan ko. Si Mang Kiko, isang matandang panday na taga-kabilang barangay. Kilala siya sa pulido niyang trabaho. Sir Ramon, pati niya sa akin habang binababa ang kanyang toolbox, ang bigat ng bag niya ay parang bigat ng desisyon ko ngayon. Sigurado po ba kayo, papalitan natin lahat? Pati backdoor? Pati gate? Tumango ako, seryoso. Walang bahid ng pagdududa. Oo, Mang Kiko, lahat. Gusto ko ng high security na deadbolt, yung hindi kayang sungkitin ng kahit sinong magnanakaw o ng kahit sinong nag-aakalang may karapatan silang pumasok. Nagsimula siyang magtrabaho. Bzzzt, bzzzt. Ang tunog ng barena ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na sala. Dati ang tunog na naririnig ko dito ay ang tawa ni Carla o ang pagluluto ni Elena. Ngayon, ang naririnig ko ay tunog ng bakal na kumakain ng kahoy. Pinanood ko siya, bawat pihit ng tornilyo, bawat pagpalit ng cylinder. Ang lumang doorknob ay tinanggal. Ito yung brass na hawakan na pinili pa namin ni Elena sa Home Depot, 20 taon na ang nakararaan. Ang daming kamay na humawak diyan. Kamay ng mga kaibigan, kamay ng pari noong house blessing, kamay ng mga apo na hindi na naibigay sa akin. Ngayon, nakalatag na ito sa sahig, basura. Pinalitan ito ni Mang Kiko ng bago, makintab, kulay pilak, stainless steel. Malamig tingnan, walang emosyon. Sir, tapos na po, sabi ni Mang Kiko makalipas ang 2 oras. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang kanyang bimpo. Ito na po ang mga bagong susi. Iniabot niya sa akin ang isang key ring. 3 susi, hinawakan ko ang mga ito, mabigat, matulis ang mga ngipin. Sinubukan ko ang isa sa pinto. Ipinasok ko sa butas. Click. Umikot ng maayos. Ang tunog ng lock ay parang tunog ng baril na ikinasa. Tsak-tsak. Sarado. Selyado. Wala nang makakapasok na hindi ko pinahihintulutan. Pinayaran ko si Mang Kiko ng cash. Dinagdagan ko pa ng tip para sa merienda. Salamat, Mang Kiko. Maaasahan ka talaga. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Hawak ko ang mga bagong susi at sa bulsa ko naroon ang mga lumang susi na ibinigay ko kay Carla at Jericho noon. Ang mga duplicate keys na nasa kanila ngayon, bukas susubukan nilang ipasok ang mga susing iyon. At bukas malalaman nila na ang pinto ng bahay na ito at ang pinto ng puso ko ay sarado na para sa kanila. Pero hindi pa tapos ang plano. Kinuha ko ang maliit na kahon na dumating galing sa Lazada kahapon. Ito ang aking mata. Isang hidden camera. Hindi ito mukhang camera. Mukha itong simpleng USB charger ng cellphone. Kulay itim, maliit, walang ilaw na kumukurap. Pero sa loob nito ay may lente na kayang kumuha ng video na high definition. Inhenyero ako. Mahilig ako sa gadgets. Akala ni Carla at Jericho dahil matanda na ako, hindi ako marunong sa teknolohiya. Si Papa? Naku, Facebook nga hindi marunong mag-log out. Sabi minsan ni Carla sa mga kumare niya habang nagtatawanan sila. Mali ka, manak. Marunong ako, nag-aral ako. Ibinaba ko ang app sa aking cellphone. Ikinakonect ko ang camera sa wifi ng bahay na hindi ko pa pinapaputol. Sinaksak ko ang charger camera sa outlet na malapit sa pinto. Tamang-tama ang pwesto. Kitang-kita ang buong entryway. Kitang-kita kung sino ang papasok. Kitang-kita ang magiging reaksyon ng mukha nila. Tinest ko sa cellphone ko. Malinaw, napakalinaw. Rinig pati ang tik-tak ng orasan. Rinig pati ang hininga ko. Ang motion detector ay aktibo. Ibig sabihin, kapag may kumalaw sa harap ng pinto, mag-a-alert ang cellphone ko. Ngayon, ang huling bahagi ng patibong, ang mensahe. Umupo ako sa sahig dahil wala na ang dining table. Ipinatong ko ang papel sa ibabaw ng kitchen counter. Kinuha ko ang aking sign pen. Gusto ko, sulat kamay. Gusto ko, makita nila ang penmanship ko. Ang sulat ng kamay na nagpirma ng kanilang report card noong elementarya.
Ang sulat ng kamay na nagpirma ng mga tseke para sa matrikula nila. Nagsimula akong magsulat. Dahan-dahan. Bawat salita pinag-isipan ko. Ayokong magmura. Ayokong magsalita ng masama. Hindi iyon ang estilo ni Ramon Santos. Gusto ko masakit pero totoo. Gusto ko tagos sa buto. Para kay Carla at Jericho, huminto ako saglit. Tiningnan ko ang mga pangalan nila. Dati, ang mga pangalang ito ay nagbibigay ng ngiti sa akin. Ngayon, nagbibigay na lang ito ng pait. Tinuloy ko ang pagsusulat. Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin, gumana ang plano ko. Matapos kong isulat ang liham, tinupi ko ito ng maayos. Inilagay ko sa isang puting envelope. Sinulatan ko ang labas sa malalaking letra, Carla at Jericho. Basahin ninyo ito? Kumuha ako ng masking tape. Naglakad ako papunta sa pinto. Ang pinto na may bagong lock. Idinikit ko ang sobre sa hamba ng pinto. High level. Yung hindi pwedeng hindi nila makita. Pagbukas pa lang nila ng screen door, bubulaga na ito sa kanila. Umatras ako ng ilang hakbang. Tiningnan ko ang aking gawa. Ang charger camera sa saksakan. Ang sobre sa pinto. Ang bahay na walang laman. Ito na ang entablado. Handa na ang set. Handa na ang mga ilaw. Kulang na lang ang mga artista. At ang mga artista ay darating bukas, galing Cebu. Mga artistang akala nila ay sila ang bida, pero hindi nila alam, sila pala ang kontrabida sa kwentong ito. Huminga ako ng malalim. Elena, bulong ko, tapos na. Lumabas ako ng bahay. Ginamit ko ang bago kong susi para isara ang pinto. Click-clack. Isinara ko ang gate. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho palayo. Hindi ako lumingon. Sabi ko sa sarili ko kahapon, hindi ako lilingon. At tinupad ko iyon. Nagmaneho ako pabalik sa BGC, sa bago kong kondo. Pagpasok ko sa unit, agad kong inilabas ang cellphone ko. Pinuksan ko ang app ng camera. Nakita ko ang live feed ng lumang bahay. Nakita ko ang pinto. Nakita ko ang sobrang puti. Nakita ko ang alikabok na lumilipad sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Tahimik, mapayapa. Pero sa loob ng katahimikan na iyon may nakaambang bagyo. Nagtimpla ako ng chamomile, pampakalma. Kailangan ko ito dahil ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Thump, 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 thump. Hindi ito takot. Ito ay anticipation, pananabik. Para akong isang direktor na naghihintay sa premiere night ng pelikula niya. Umupo ako sa aking recliner chair. Ang upuang ito ay bago, genuine leather, masarap sa likod. Binili ko ito kahapon gamit ang kakarampot na bahagi ng 52 million pesos. Inipatong ko ang cellphone sa stand sa harap ko. Tiningnan ko ang orasan. 5:00 ng hapon, Huwebes. Bukas ng hapon ang flight nila, pabalik ng Manila. Siguro mga 5:00 o 6:00 din sila darating sa bahay. Depende sa traffic, sa EDSA or sa Skyway. May 24 oras pa. 24 oras ng paghihintay. Habang nakaupo ako doon, hindi ko maiwasang mag-isip. Tama ba ang ginawa ko? Masyado ba akong naging malupit? Anak ko pa rin siya. Dugo ko pa rin siya. Pero tapos, naalala ko ang boses ni Jericho sa telepono. Pabigat, naaalala ko ang tawa ni Carla. Oo nga, ulyanin na si Papa. At naalala ko ang plano nila. Ang plano nilang ilagay ako sa isang pasilidad kung saan amoy ihi at disinfectant ang hangin, kung saan ang mga matatanda ay nakaupo lang maghapon, naghihintay ng kamatayan. Hindi ako malupit. Ako ay makatarungan. Tinuruan ko si Carla noong bata pa siya. Anak, every action has a consequence. Lahat ng ginagawa mo may kapalit. Kapag nag-aral ka, papasa ka. Kapag naging tamad ka, babagsak ka. Nakalimutan na yata niya ang leksyon na iyon. Kaya bukas magbibigay ako ng refresher course. Isang huling pagsusulit, at sa pagsusulit na ito, sigurado akong babagsak silang mag-asawa. Lumipas ang gabi ng mabagal, hindi ako makatulog ng maayos. Paggising ko ng madaling araw, tiningnan ko agad ang cellphone ko. Naroon pa rin ang live feed, walang nagbago, nakadikit pa rin ang sobre. Biyernes ng umaga, uminom ako ng kape, nag-almusal ako ng pandesal at itlog. Simple lang, nag-exercise ako ng kaunti, stretching. Kailangan kong kondisyonin ang katawan ko, bawal atakihin sa puso sa gitna ng excitement. Tanghali. Alam kong nasa airport na sila ngayon sa Cebu. Siguro nag-check-in na sila. Siguro nagtatawanan sila.
Siguro pinag-uusapan na naman nila kung magkano ang kikitain nila sa pagbenta ng bahay ko. Honey, sasabihin siguro ni Jericho, bibili tayo ng bagong SUV pagkabenta ng bahay ng tatay mo. Oo naman, sasagot siguro si Carla. At magbabakasyon tayo sa Europe. Mangarap kayo hanggat kaya nyo dahil paglapag ng eroplano nyo, sa NAIA magsisimula na ang bangungot. 3:00 ng hapon. Nag-update ang flight status sa Google. Landed. Nasa Manila na sila. Nagbukas ako ng wine. Isang mahal na Cabernet Sauvignon. Matagal ko nang gustong tikman ito pero laging sinasabi ni Elena na mahal daw. Ngayon kaya ko nang bilhin kahit 10 bote nito. Nagsalin ako sa baso. Inilapit ko ang upuan ko sa bintana. Ang ganda ng view ng BGC. Matataas na building. Makulay na ilaw. Sa kabilang kamay ko, hawak ko ang cellphone. Nakabukas ang volume. Rinig ko ang katahimikan ng bahay sa screen. 4:00. Traffic siguro sa C5. Friday payday ngayon. Matagal ang biyahe. Mas mainam. Mas matagal. Mas mainip sila. Mas pagod sila pagdating. Mas mababa ang patience nila. Mas maganda ang reaksyon. 5:30, biglang tumunog ang cellphone ko. Ping! Motion detected. Front door. Napaupo ako ng tuwid. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang screen. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Kilala ko ang sasakyan na iyan. Kay Jericho iyan. Ang sasakyang inayos gamit ang pera ko. Nakita kong bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Carla. Naka-shades pa. Naka-business suit. Mukhang pagod pero poised. Lumabas si Jericho sa driver's side. Pinuksan ang likod. Naglabas ng mga maleta. Nakita ko silang naglakad papunta sa gate. Bubuksan sana ni Carla ang gate, pero nakita niyang nakalock ito ng maigi. Kumunot ang noo niya. Nakikita ko ang mukha niya ng malapitan dahil HD ang kamera ko. Kitang-kita ang pagtataka. Bakit nakalock ang gate? Rinig kong sabi niya. Medyo mahina pero tinig ng microphone. Dati naman, laging nakabukas ito kapag hapon na. Baka natutulog ang matanda, sagot ni Jericho. Tawagan mo. Nakita kong kinuha ni Carla ang cellphone niya. Tumunog ang telepono sa screen pero walang sumasagot sa loob ng bahay. Dahil pinaputol ko na ang linya ng landline kanina lang umaga. Walang sumasagot, sabi ni Carla. Iritado na siya. Nakakainis naman si Papa. Ulyanin na talaga. Gamitin mo na lang yung susi mo, utos ni Jericho. Nakita kong hinalungkat ni Carla ang bag niya. Inilabas niya ang susi, ang lumang susi. Naglakad siya papunta sa pedestrian gate. Itinapat niya ang susi sa butas. Ipinasok niya. Ayaw pumasok. Pinilit niya. Clank, clank. Ayaw pumasok, sabi niya. Tumaas ang boses niya. Jericho, ayaw pumasok ng susi. Anong ayaw? Akin na nga. Lumapit si Jericho. Kinuha ang susi. Sinubukan niyang ipasok ng sapilitan. Wala, hindi kakasya. Magkaiba ang mold. Magkaiba ang cut. Mali yata ang susi mo, sabi ni Jericho. Hindi. Ito lang ang susi ko, sigaw ni Carla. Nakikita ko ang panik na nagsisimula ng gumapang sa mga mukha nila. Dito na magsisimula ang palabas. Ininom ko ang wine. Masarap. Mapakla pero manamis-namis sa dulo. Nakangiti ako habang nakatingin sa maliit na screen ng cellphone ko. Sige lang, mga anak, bulong ko. Subukan ninyo, katukin ninyo, wasakin ninyo. Pero wala na kayong babalikan. Ang bahay na ito ay hindi na sa inyo at ang amang kilala ninyo ay wala na rin. Ang tanging naghihintay sa inyo ay isang sobre, isang pirasong papel na magpapabago sa buhay ninyo magpakailanman. Hinihintay ko ang sandaling makita nila iyon. Hinihintay ko ang sandaling aakyatin ni Jericho ang pader para buksan ang pinto mula sa loob. At doon nila makikita ang sulat. Malapit na, ilang minuto na lang. Ang hustisya ay parang mainit na kape, masarap namnamin ng dahan-dahan. At ngayon ang kape ay kumukulo na. Nakita ko si Jericho na umaakyat sa bakod. Nakakatawa, ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit, ang lalaking laging nagmamalaki na matagumpay siyang financial advisor, ngayon ay parang magnanakaw na umaakyat sa gate ng sarili niyang biyanan. Nasabit pa ang pantalon niya sa dulo ng bakal. Napamura siya. Rinig na rinig ko sa microphone ng camera. "Buisit!" sigaw niya. Nang makababa siya sa loob, agad niyang binuksan ang pedestrian gate mula sa loob para papasukin si Carla. Dali-daling pumasok si Carla. Hila-hila niya ang maleta niya. Ang mukha niya
ay puno ng pagtataka at inis. Bakit pinalitan ni Papa ang mga lock? Tanong ni Carla. Wala naman siyang sinabing may sira sa pinto. Naglakad sila papunta sa main door. Doon nila nakita ang sobre. Ang puting sobre na idinikit ko kahapon. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Carla nang mabasa niya ang pangalan nila sa labas ng sobre. Carla at Jericho, basahin ninyo ito. Nanginginig ang kamay ni Carla nang abutin niya ito. Ano yan? Tanong ni Jericho. Buksan mo, baka bill lang yan. Pinunit ni Carla ang sobre. Inilabas niya ang papel. Katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng hangin at ang malayong busina ng mga sasakyan ang naririnig. Pinasa ni Carla ang sulat. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Anong sabi? Inip na tanong ni Jericho. Inagaw niya ang papel sa asawa niya. Pinasa ni Jericho ang sulat ng malakas. Ang boses niya ay garalgal. Ang bahay na ito ay nabenta na 52 milyong piso. Cash. Huminto siya. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Tumingin siya sa bintana kung saan nakikita ang walang laman na sala. Ang pera ay nasa akin, nasa sarili kong bank account. Ang mga gamit ninyo ay nasa storage. Kayo na ang bahala magbayad ng upa doon. Tinawag ninyo akong pabigat. Gusto ninyo akong ilagay sa home for the aged para makuha ang pera ko. Ngayon, nakuha ko na ang pera. At kayo, wala kayong nakuha. Sana matuto kayo sa leksyon na ito, Papa. Binitawan ni Jericho ang papel. Lumipad ito sa sahig. Hindi, bulong ni Jericho. Hindi pwede to. Saan tayo titira? Tumingin siya kay Carla. Ang mukha niya ay puno ng galit. Kasalanan mo to, sigaw ni Jericho. Dinuro niya si Carla. Sabi mo ulyanin na ang tatay mo. Sabi mo madali siyang utuin. Tingnan mo ang ginawa niya. Ibinenta niya ang bahay sa ilalim ng mga ilong natin. Lumaban si Carla. Umiiyak na siya ngayon. Ang makeup niya ay kumalat na sa mukha. Ako? Bakit ako? Sigaw balik ni Carla. Ikaw ang nagsabi na pabigat siya. Ikaw ang nagpumilit na ilagay siya sa ampunan. Kung hindi dahil sa kaswapangan mo, hindi ito mangyayari. Kaswapangan ko? Tumawa ng mapait si Jericho. Para sa atin din naman yun para makabili tayo ng bahay sa Tagaytay. Para mabayaran ko ang mga utang ko. Aha, doon lumabas ang totoo. Kaya pala desperado si Jericho. May mga utang pala siya na hindi sinasabi at ang bahay ko, ang balak niyang pambayad. Pinanood ko silang mag-away. Nagsisigawan sila sa harap ng pinto ng dati kong bahay. Ang mag-asawang akala mo ay perpekto. Ang mag-asawang laging nagpo-post sa Facebook ng Heart Blessed at Dushet Couple Goals. Ngayon parang mga aso't pusa na nag-aagawan sa buto. Pero walang buto. Ako ang buto at nakaalis na ako. Wala tayong matutuluyan, sigaw ni Jericho. Expired na ang lease natin sa apartment bukas. Wala tayong pera pang hotel. Wala akong trabaho. Napaupo si Carla sa semento. Humagulgol siya. Papa, tawag niya. Papa, nasaan ka? Huli na, anak. Huli na ang pagtawag mo. Noong nandyan ako, nung nasa loob ako ng bahay na yan, hindi mo ako pinansin. Tinawag mo akong pabigat. Ngayong wala na ako, saka mo ako hahanapin? Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon sa screen ng cellphone ko. Mukha silang kaawa-awa, pero hindi ako naawa. Dahil ang awa ay para sa mga taong nagkakamali nang hindi sinasadya. Ang ginawa nila ay sinadya, ang ginawa nila ay plinano, ang ginawa nila ay malupit. Kaya ang nararanasan nila ngayon ay hindi kalupitan, ito ay hustisya. Pinindot ko ang button sa screen, stop recording. Exit app, namatay ang ilaw ng cellphone. Nagdilim ang screen, wala na. Pinutol ko na ang koneksyon. Hindi lang ang koneksyon ng kamera, kundi ang koneksyon ko sa kanila. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa kondo ko ay malamig at mabango. Walang amoy ng luma, walang amoy ng sama ng loob. Kinuha ko ang baso ng wine. Tinaas ko ito sa ere. Tumingin ako sa kisame, parang kinakausap ko si Elena sa langit. Elena, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Nakita mo ba yon? Tapos na, ligtas na ako. At naturuan na natin sila ng leksyon. Uminom ako. Ang lasa ng alak ay matamis. Ito ang lasa ng tagumpay. Ito ang lasa ng kalayaan. 52 milyong piso. Nasa bangko, ligtas.
Ako si Ramon Santos, 70 taong gulang, dating pabigat, dating ulyanin. Ngayon, ako ay isang milyonaryo, isang malayang tao. Pwede akong pumunta kahit saan. Pwede akong kumain sa kahit saang restaurant. Pwede akong mag-travel sa Japan, sa Europe, sa lugar na pinapangarap namin ni Elena noon. Wala nang magdidikta sa akin, wala nang magbibilang ng araw ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng kondo. Sa baba nakita ko ang mga ilaw ng Bonifacio, Global City, nagniningning. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Dati, takot akong tumanda, takot akong maging mag-isa. Pero ngayon, na-realize ko, hindi masama ang maging mag-isa. Mas mabuti pang mag-isa kaysa makasama ang mga taong naghihintay lang sa kamatayan mo. Ang pagtanda ay hindi isang parusa. Ito ay isang pribilehiyo. Pribilehiyo na gawin ang gusto mo. Pribilehiyo na gastusin ang perang pinaghirapan mo. Sa mga kapwa ko matatanda na nakikinig sa kwentong ito, huwag ninyong hayaang tawagin kayong pabigat. Huwag ninyong ibigay ang lahat sa mga anak ninyo habang buhay pa kayo, magtira kayo para sa sarili ninyo. Dahil sa huli, ang tanging taong mag-aalaga sa inyo ay ang inyong sarili at ang perang itinabi ninyo. Ako si Ramon at ito ang kwento ng aking paghihiganti o mas tamang sabihin ang kwento ng aking paglaya. Bukas, bibili ako ng bagong sapatos. Yung rubber shoes na maganda sa tuhod. Maglalakad-lakad ako sa parke. Iinom ako ng kape at ngingiti ako sa bawat taong makasalubong ko. Dahil maganda ang buhay. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kung sang-ayon kayo sa ginawa ko, paki-like ang video na ito. Mag-subscribe kayo sa channel para sa marami pang kwento ng buhay at aral. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Taga saan kayo? At kung kayo ang nasa sitwasyon ko, gagawin niyo rin ba ang ginawa ko? Hanggang sa muli. Paalam.